The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David. And the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age. And this is the 6th month for her who was called barren, for nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Nung ako'y bagong ordained na pare, naging palaisipan ho sa akin, pinag-isipan ko ho, kung ano ho ba yung maganda o tamang posisyon ng kamay ho kapag ako'y nagmimisa, lalong-lalo na sa prayer. Pag sinabi na ng pare na "Let us pray," di ho ba? Ina-extend, sabi ng rubrics, i-extend yung kamay. Pero napapansin ko ho na iba-iba yung posisyon ng kamay ng pare kapag nag-let us pray na. Let us pray. Iba-iba ho posisyon ng kamay. Kaya napag-isipan ko, alin kayong magandang gayahin? May mga pare kasi na pag sinabing let us pray, ay parang ginagaya yung ating Panginoon na crucified Christ. Talagang naka-extend. Meron namang ibang pare, pag let us pray, ay parang choir master, no? Parang ganun, parang nagkukumukumpas. May ibang pare naman, siguro medyo tumatanda na at medyo napapagod na, parang let us pray, parang naging Our Lady of Miraculous Medal, medyo bumababa na. At merong ibang pari naman, na pag nag-let us pray, traditional siguro, parang karatista na nakaganon. Kaya naging palaisipan ho sa akin, ano kayang tama o magandang posisyon kapag nagdarasal sa misa? At tawag pansin sa akin ni isang pare, na kapag nagmimisa ho siya, napansin ko na yung posisyon ho na kanyang kamay, parang hino-hold up po siya, nakaganon. Parang hino-hold up po siya. Kaya minsan tinanong ko siya, bakit ganon yung posisyon ng kamay niya? At sabi niya, that's the most vulnerable position. Di ba pag kaya hino-hold up, itaas ang kamay. That's the most vulnerable position. Parang wala kang ka-defense. No defenses. At sabi niya, ganun naman dapat sa pagdarasal natin. You are defenseless. And everything is grace. Lahat ay grasya galing sa Diyos. At natuwa ako sa paliwanag nung nakakatandang pari sa akin. At simulan ho nun ay ginagaya ko na ho siya. Kapag nagmimisa ho ako, marahil napansin niyo kanina, nasa hold up position ho ako. Para sa akin, magandang position ho yon at magandang disposition.
Magandang disposition dahil naniniwala na ang lahat ay galing sa Diyos. Lahat ay grasya ng Diyos. Everything is grace, and God is gracious. And the more open and defenseless we become before God, the more we feel or realize His graciousness. Ganun ho, kapag ipinagkatiwala natin yung ating sarili sa Kanya, masasabi ho natin na mas madaling gumana o mas madaling maramdaman ang grasya ng Diyos. God is gracious. At ito'y magandang paalala ho, no, ngayong kapistahan ng Immaculado Conception. Pinapaalala ho sa atin that God is gracious. Sa unang pagbasa, ito'y tungkol sa original sin, pero wag ho tayong makalimot, no, sinasabi sa atin, nakaakibat ng original sin ay yung original grace. Nung nagkasala si Adan at Eva, otomatiko kaagad nag-promise ang Diyos ng Mesiyas. Yun po yung kung bakit palaging binabasa yung Genesis ho, na kaakibat doon, no? Sa Annunciation, tinutugma ho yun, na pinapaala sa atin na kapag merong original sin, merong original grace. Sa bawat hamon na meron ho tayo sa buhay, merong grasya. Sa bawat kasalanan o pagkakamali na gagawa ho natin sa ating buhay, merong grasya. At ganoon din ho yung sinasabi sa atin ng ating dakilang kapistahan ngayon. The Blessed Virgin Mary is immaculately conceived, and she lived her life filled with grace. She lovingly said yes to the will of God. Di ba? Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Marahil ho, yung pagiging ina ng Diyos, ina ng ating Panginoon, ay naging hamon din sa ating mahal na ina. Pero ang ating mahal na ina ay napupuno palagi ng grasya. Grasya ng mapagpalang Diyos. Buong galak na tinanggap ang hamon o yung responsibilidad na ipinagkatiwala sa Kanya ng Diyos. God is gracious. Sa bawat kasalanan na nagagawa natin, andyan ang awa, andyan ang grasya ng Diyos. Sa bawat hamon, pagsubok o marahil hirap na meron tayo sa buhay, andyan ho palagi ang grasya ng Diyos. Last week ho, naging busy ho kami, lalong-lalo na ako. Nagkaroon ho kami ng event, at pagkatapos ho ng event, na yung event na yun, medyo nakakapagod, ang daming preparations. At pagkatapos ho ng event, pumunta pa ho kami ng abroad, nagpa-picture, tapos umuwi dito. Pero nakakapagod lang po yung biyahe. At pagdating ko rito, hindi ko na ho na kayang buksan yung maleta kasi meron na namang ulit mga schedules at maraming concerns. Kaya nung isang araw, last week, dahil sa sobrang pagod, bumalik na lang ho ako sa kwarto, napaupo sa study table at napayuko na lang ho ako. At medyo nagdasalo ako. Kung tutusin, parang nagreklamo mo sa Diyos. Di siguro dahil sa sobrang pagod. Ang sabi ko ng Lord, napapagod na ako. Parang gusto ko nang sumuko. Pero Lord, Ikaw na yung bahala sa akin. Yun po yung nasasabi ko at nasa isip ko nung bigla na lang meron hong tumawag yung sa information po namin. At sabi nung sa information namin, mayroong bisita na gustong makipag-usap sa akin. At yung bisita, yung pilgrim o devotee,
isang retired teacher ho, galing ng Bulacan. At nakipag-meet ho sa akin kasi meron ho pala siyang binibigay na bagong chalice at siborium. At sabi niya, bakit niya binibigay yon sa akin? May pangalan ko ho. Dahil parang natutuwa daw ho siya sa mga online masses namin dito sa Minor Basilica. At sa sinabi ho niya, parang napaiyak ho ako. No? At dahil sa sinabi rin ho niya, napaiyak ho ako. First time ko magka-chalice at siborium na para sa akin. At maliban ho doon, dahil sa sinabi niya, parang mas naramdaman ko ho yung pagiging pari. Na meron pala minsan, parang nabaliwala na namin marahil yung pagmimisa, yung simpleng misa, pero marami rin pala yung nakakatulong sa kanila, para sa kanila, kahit yung online mass lang. Kaya napaiyak ko ako kasi ramdam na ramdam ko yung pagkapari ko nung kausap ko yung retired teacher na yon. At nung bumalik na ako sa kwarto, nasabi ko, Lord, Mama Mary, ang bilis naman ng bawi. Kaya nga ngayon, gamit-gamit ko yung chalice na yon para paalala ko sa akin na huwag mapagod, na graceful pa rin sa ministry. Hold up lang. Hold up lang. Kapit lang sa Kanya. Minsan marahil meron din ho tayo mga pagsubok sa buhay. Marahil napapagod din ho. Yung paalala ho sa atin, God is gracious. Hold up. Hindi kayo look up. Ano kaya magandang dasal para sa inyo? At anong posisyon ho kapag kayo nagdarasal? Di bali na ho kung ano man yung posisyon nyo kapag kayo nagdadasal. Ang mga alaga ay naniniwala ho kayo sa grasya ng Diyos, sa mapagpalang Diyos. Hold up, look up. Isuko lang ho natin sa Kanya yung lahat ng dinadala ho natin, lahat ng hamon natin sa buhay. Isuko natin sa kabutihan ng ating Panginoon. Sabihin na lang ho natin, ikaw na yung bahala, Lord. At mas makikita ho natin, mas mararamdaman ho natin ang grasya ng Diyos. God is gracious.